ating simula ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama ang buong pwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po'y araw ng Lunes, January 5, 2026. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa ating pong mga headlines, rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo asahan ngayong linggo. 2026 National Budget nakatakdang lagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw. DFA mahigpit na nakasubaybay sa sitwasyon sa Venezuela. Quiapo Church nagpaalala hinggil sa mga kalsadang isasara sa traslasyon ng Poong Jesus Nazareno sa January 9. Mga government hospital isa sa ilalim sa Code White sa pista ng Poong Jesus Nazareno. Ban naman sa mga e-trike at e-bikes. Plano ng LTO na palawigin pa sa mas maraming kalsada. Metro News, silang bahagi ng Rizal at Taguig mawawalan ng tubig sa January 6 hanggang 8. Sa ating Science and Technology News, mga scientists sa UP may nadiskubring patterns sa behavior ng mga tumamang bagyo sa bansa sa loob ng 25 taon. Sa atin ang mga lifestyle news, Art Deco ng Pilipinas, bida sa 2026 calendar ng National Commission for Culture and the Arts. Sa ating music trivia, ngayong petsa, sinimulang record ng mga sulang ng The Supremes ang isa sa kanilang hit singles. Ano ang awitin na ito? Alamin! Balita kakaiba, pag-like sa social media post ng ibang babae, naging grounds ng divorce ng isang mag-asawa sa Turkey. Ang ating po oras, 6:40 ng umaga, kami po ang iyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako naman si Albert Antivo. Narito naman ang detalye ng mga balita. 774 Balita Ngayon. May asahang rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo ang mga motorista ngayong linggo. Sa pagtaya ng mga taga-industriya ng langis, nakasaad na posibleng bumaba ng hanggang 15 centavos ang presyo ng kada litro ng diesel, habang hanggang 50 centavos naman ang posibleng rollback sa kada litro ng gasolina. Hanggang 20 centavos naman ang inaasahang rollback sa kada litro ng kerosene. Ayon sa Department of Energy, ang rollback ay dulot ng paghupa ng geopolitical tensions, global oversupply ng langis, mahinang demand mula sa malalaking consumer tulad ng China at mga polisiya ng OPEC+. 774 Balita Ngayon. Nakatakdang lagdaan ngayong Lunes, January 5, ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 2026 National Budget matapos ang masusing pag-aaral dito. Ito ang kinumpirma ni Presidential Communications Office o PCO Secretary Dave Gomez. Ang paglagda sa 2026 National Budget na nagkakahalaga ng 6.793 trillion pesos ay gagawin sa pamamagitan ng ceremonial signing sa Malacanang. Noong December 29, 2025, naratipikahan ng Kongreso ang 2026 General Appropriations Act (GAA) at agad na isinailalim ang enrolled bill sa masusing pag-aaral ng Pangulo matapos maisumite sa kanyang tanggapan. Ang inaasahang paglagda ng Pangulo sa 2026 National Budget ay isang linggo ng huling isang linggo ng huli kumpara sa naging paglagda sa 2025 National Budget na isinagawa noong December 30, 2024. Samantala, banat ni Congressman Pulong Duterte sa 2026 budget, kwestiyon ng palasyo. Narito po ang balita ni report ni Chanel Salazar. Bumuelta si Palace Press Officer Claire Castro kay Davao City Congressman Pulong Duterte kaugnay ng mga pahayag nito laban sa 2026 national budget.
Ayon kay Castro, walang sapat na batayan ang aligasyon ni Congressman Duterte na puno ng insertion sa pambansang pondo at nakahanda na umano itong nakawin ng ilang grupo. Matagal anyang wala sa bansa ang kongresista at bihira itong dumalo sa mga sesyon at pagdinig sa Kongreso kaya hindi nito lubos na uunawaan ang mga nangyayari lalo na sa usapin ng 2026 national budget. Mula pa December 15 ay nasa abroad si Duterte at Pebrero pa inaasahang babalik sa Pilipinas kaya mahirap anyang magkomento sa isang bagay na hindi niya personal na nasubaybayan. Ipinaalala rin ni Castro na noong administrasyon ng dating Pangulong Rodrigo Duterte ay nakatanggap ang distrito ni Congressman Duterte ng 51 billion pesos para sa flood control projects at posibleng ito ang dahilan kung bakit nag-iingay ngayon ang mambabatas kung wala ng katulad na malaking alokasyon sa bagong budget. Ako si Chanel Salazar ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Chanel Salazar. 774 Balita Ngayon. Samantala, Congressman Eli San Fernando at Congressman Kiko Barzaga may kopya na rin ng listahan ng flood control insertions. Detalye po ihatid sa atin ni Grace Mariano. Grace. Inihayag ni Batangas Representative Leandro Leviste na may kopya na rin ng listahan ng flood control insertions sina Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando at Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga. Batay ito sa Facebook post ni Leviste kasabay ng kanyang pagbati sa lahat ng mapayapang bagong taon. Kalakip ng FB post ni Leviste ang larawan kung saan makikita siya kasama sina Representatives San Fernando at Barzaga na magkakasamang kumakain. Magugunit ang unang isiniwalat ni Leviste na may ibinigay sa kanya ang pumanaw na si dating Department of Public Works and Highways Undersecretary Maria Catalina Cabral na files ng mga budget insertions. Ito si Grace Mariano para sa DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Grace Mariano. 774 Balita Ngayon. Sa iba pang balita, tiniyak naman po ng Department of Foreign Affairs o DFA na mahigpit nilang minomonitor ang sitwasyon sa Venezuela kasunod ng ulat ng isang malakihang military operation na ikinasa ng Estados Unidos na nagresulta sa pagkakahuli sa Pangulo ng Venezuela na si Nicolas Maduro. Ayon kay DFA spokesperson Angelica Escalona, nananawagan ng Pilipinas sa parehong partido na resolbahin ang anumang hindi pagkakaunawaan sa mapayapang paraan at iwasan ang mga hakbang na maaaring lalo pang magpadala sa tensyon. Sinabi rin ni Escalona na naglabas na ang Philippine Embassy sa Bogota ng Travel at Safety Advisory para sa mga Pilipino sa Venezuela. Nakahanda rin anya ang embahada na magbigay ng kinakailangan tulong upang matiyak ang kaligtasan ng mga Pilipino at mailayo sila sa anumang panganib. Pambobomba ng Estados Unidos sa Venezuela at pinaigting na pag-atake ng militar sa mga komunidad ng Mangyan at mga magsasaka sa Mindoro magkaugnay. Narito naman po ang report ni Gina Mape. Naniniwala ang militanteng grupong Bayan Timog Katagalugan na malaki ang kaugnayan ng ginawang pambobomba ng Estados Unidos sa Venezuela at ang nagaganap na aerial bombings at military operations sa lalawigan ng Mindoro. Ito anila ay pagpapakita ng imperialist strategy na gumagamit ng militarization, proxy forces at mapanlinlang na naratibo upang kontrolin, masawata ang mga pagtutol at magpakita ng kapangyarihan o pananaig sa iba't ibang bansa. Ayon sa grupong Bayan Timog Katagalugan, political and structural ang koneksyon sa pagitan ng Venezuela at Mindoro. Ang bombang ginamit sa Venezuela at sa ancestral land sa Mindoro ay galing lang anila sa iisang bansa, ang Amerika. Sa Mindoro, nahaharap ngayon sa pinaigting na aerial bombings at military operations gawa ng armed forces ang mga komunidad ng Mangyan at mga magsasaka sa ilalim ng counter-insurgency. Dahil sa mga pag-atake na obligaan nilang umalis sa kanilang komunidad ang mga magsasaka at mga Mangyan na lumikha na rin nila ng takot sa hanay ng mga sibilyan. Kasabayan nila ng mga pag-atake ay ang pandarambong sa yaman ng kalikasan kung saan matatagpuan ang malawak na mineral, enerhiya at iba pang natural resources na ibinukas sa large-scale extraction. Panawagan ng Bayan Timog Katagalugan, wakasan na ang US military aid, pakikialam o intervention at panagutin ang mga responsable sa pambobomba na naglalagay sa buhay ng mga sibilyan sa panganib.
Ako si Gina Mapen, DWWW774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Gina Mape. 774 Balita Ngayon. Balita pa rin mula sa labas ng impilan, maritime patrol sa karagatang sakop ng Mindanao isinagawa ng Philippine Navy. Yan po ang report ni Angel Garcia. Angel. Mas pinaigting pa ng Philippine Navy ang pagbabantay sa karagatan ng Silangang Mindanao matapos magsagawa ng maritime patrol ang BRP Alberto Navarrete mula January 2 hanggang January 3, 2026 sa ilalim ng Joint Task Force Sinaya o Naval Forces Eastern Mindanao. Nilibot ng barko ng Philippine Navy ang mga baybayin ng Butuan Base, Agusan del Norte, Dinagat Island, Socorro Island, Siargao Island, Surigao del Norte at mga kalapit na karagatan. Layunin ang operasyon na tiyakin ang kaligtasan at seguridad ng mahalagang sea lane sa rehiyon, gayon din ang pagpapatibay ng presensya ng pamahalaan sa karagatan. Nakatuon ang patrol sa pagmamatiyag sa mga galaw sa dagat, pagpapalakas ang maritime domain awareness at ang pagpigil sa mga illegal aktibidad tulad ng smuggling at illegal fishing. Itinuturing na mahalagang maritime corridor ang Eastern Mindanao Seaboard dahil ito ang nag-uugnay sa Pacific Seaboard at mga panloob na karagatan na sumusuporta sa kabuhayan tulad ng pangingisda, kalakalan at inter-island transport. Angel Garcia ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Angel Garcia. Samantala, naglabas po ng abiso ang Quiapo Church hinggil sa mga isasarang kalsada sa January 9 sa traslasyon ng Poong Jesus Nazareno. Kahapon nga, Darlene, January 4 pa lang, pero talagang di na mahulugang karayom yung daming tao. Tsaka na-observe ko doon yung mga bata, wag nila akong isama Ay, nako, na oo. apak-apakan. Nako, ang hirap po. Ayon sa Quiapo Church, kabilang sa mga kalsadang pansamantalang isasara hanggat hindi pa nakadaan ang andas ng Poong Jesus Nazareno ay ang kalsada mula Independence Road hanggang Katigbak Road, bahagi ng Rojas Boulevard at ng Padre Burgos. Ayala Bridge, kahabaan po ng Carlos Palanca hanggang Globo de Oro, Solano Street at Padilla Street. Mananatili namang sarado ang kahabaan ng P. Casal Street hanggang Mendiola Ligarda para magbigay daan sa mga emergency vehicle at iba pang rescuer. Ang mga debotong magtutungo naman sa Quirino Grandstand ay maaring dumaan sa Taft Avenue, Calao Avenue at Rojas Boulevard. 774 Balita Ngayon. Sa ilalim naman sa Code White Alert ang mga pampublikong ospital sa Metro Manila at mga karatig rehiyon, kabilang na ang Central Luzon at Southern Luzon sa nalalapit na kapistahan ng Jesus Nazareno sa January 9. Sa ilalim ng Code White, lahat ng ospital at medical personnel at ay naka-standby upang magbigay ng emergency care anumang oras. Ayon kay Department of Health o DOH spokesperson Albert Domingo, magde-deploy din ang kagawaran ng 200 emergency health response team members sa mismong araw ng traslasyon. Kabilang sa mga insidente na inaasahang re-respondihan ng mga health personnel sa traslasyon sa Biyernes ay ang mga taong makakaranas ng hypertension at hypoglycemia. Tiniyak naman ni Domingo na nakahanda ang mga ospital para sa posibleng worst case scenario sa kasagsagan ng pista ng Poong Jesus Nazareno. 774 Balita Ngayon. Samantala po naman, palalawigin pa ng Land Transportation Office o LTO ang pagbabawal sa mga e-trike at e-bike sa mga pangunahing lansangan sa Metro Manila. Ayon sa LTO, kasalukuyang ipinatutupad ang ban sa mga e-bike at e-trike sa EDSA, C5, Rojas Boulevard at sa kahabaan ng Quirino Avenue mula Magallanes na kumukonekta sa South Luzon Express o SLEX. Ngunit pinag-aaralan na rin nilang ipatupad ito sa Commonwealth, Quirino Avenue sa Quezon City, Marcos Highway at Sumulong Highway. Inihag ni LTO Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilaw na nagsimula nilang ipatupad ang pulisiya sa pamamagitan ng pagbibigay ng warning sa mga e-trike at e-bike drivers. Ngunit sa mga susunod na araw ay aasahan na niya ang mahigpit na implementasyon, kabilang na ang pag-i-impound sa mga sasakyan na lalabag. Magpapatupad din niya ang ahensya ng minimum na multa na 1,000 pesos para sa obstruction of traffic.
Ang pagbabawal naman sa mga e-trike at e-bike sa ilang mga pangunahing lansangan sa Metro Manila ay sinimulang ipatupad noong January 2. Sinabi nila Kanilaw na bahagi ito ng kampanya ng LTO na gawing ligtas sa mga kalsada sa lahat ng gumagamit nito. 774 Balita Ngayon. Ang ating pong oras, 8 minuto bago mag-alas 7 ng umaga. Kami pa rin po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako naman si Albert Nantivo. 774 Balita Ngayon. Metro News. Metro News. Sa atin namang Metro News, makararanas ng water service interruption ng ilang lugar sa Rizal at Taguig na sineserbisyohan ng Manila Water simula January 6 hanggang 8, bunsod ng nakaschedule na maintenance works. Sa abiso na inilabas ng Manila Water, nakasaad na mawawala ng supply ng tubig sa January 6 mula alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw ng January 7 ang mga residente sa Barangay Mahabang Parang at Barangay Batingan sa Binangonan, Rizal. Makararanas naman ang water service interruption mula alas 10 ng gabi ng January 7 hanggang alas 4 ng madaling araw ng January 8 ang mga residente ng Barangay Bagong Bayan, Taguig City. Pinayuhan naman ng Manila Water ang mga apektadong residente na mag-imbak ng sapat na tubig bago ang schedule na pagkawala ng supply. Foreign exchange rates. Foreign exchange rates. Narito naman ang update sa ating foreign exchange rates. Ang palitan po ng piso kontra dolyar ay nasa 58 pesos and 79 centavos. Nasa 69 pesos and 5 centavos naman ang palitan ng piso kontra euro, habang ang British pound ay nasa 79 pesos and 22 centavos. Ang palitan naman ng piso kontra Saudi Rial ay nasa 15 pesos and 68 centavos, habang ang Japanese yen ay nasa 38 centavos. Lotto results. Lotto results. Update naman po tayo sa resulta ng Lotto. Ihatid po sa atin ni Jonah Bakiran. Jonah? Narito na ang mga lumabas na winning combination sa Ultra Lotto 658 na binola kagabi January 4, 19, 50, 20, 51, 37 at 52. May papremyo naman ito na 202,600,000 pesos. Ang bola naman sa Super Lotto 649 ay ang 35, 19, 13, 39, 23 at 24. Kung saan ang papremyo naman ay aabot sa 91,996,756 pesos and 70 centavos. Wala namang nakapag-uwi ng naturang mga papremyo. Ako po si Jonah Bakiran na nagsasabing, huwag lang umasa sa bola, tumaya sa buhay para makajackpot ka ng tagumpay. Maraming salamat, Jonah Bakiran. Science and Technology. Science and Technology. Sa ating Science and Technology News, may nadiskubre po ang mga eksperto mula sa University of the Philippines o UP na pattern sa behavior ng mga bagyong lumalapit sa kalupaan ng bansa na nagpapakita ng pangangailangan para sa mas maagang paghahanda. Ang pagsusuri sa 372 tropical cyclones na tumama sa lupa mula 1979 hanggang 2024 ay natukoy nila Bernard Alan Racoma at Jerry Bagtasa ng UP Diliman College of Science Institute of Environmental Science and Meteorology ang mga paulit-ulit na pattern sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Ayon kay Racoma, ang bagyong tumatama sa hilagang bahagi ng bansa ay karaniwang mas malalakas at mas mabagal naman ang galaw, habang ang mga bagyo sa katimugan ay may mas mabilis at lalo pang bumibilis ang pagkilos. Ibig sabihin, ang mabilis na mga bagyo sa Visayas at Mindanao ay nagbibigay ng mga komunidad o sa mga komunidad ng limitadong oras para maghanda. Habang ang mga mas malalakas ngunit mababagal na bagyo sa Luzon ay nagpapataas ng panganib ng matagalang pagbaha at pagguho ng lupa. Binigyan din ng mga eksperto na ang pag-unawa sa timing at lakas ng bagyo ay mahalaga upang mabawasan ang panganib ng sakuna. Inirekomenda ng mga eksperto na seryosohin ng mga komunidad ang lahat ng nabubuong bagyo
at mahigpit na mag-monitor sakaling may pumasok o mabuong bagyo sa Philippine Area of Responsibility o PAR. Lifestyle News. Lifestyle News. Sa atin naman pong lifestyle news, Art Deco ng Pilipinas, bida sa 2026 calendar ng National Commission for Culture and the Arts. Tali po hatid sa atin ni Mika Fajardo. Mika. Tampok sa 2026 calendar ng National Commission for Culture and the Arts o NCCA ang 100 taon ng Art Deco sa Pilipinas. Pinamagatang A Century of Art Deco in the Philippines, ang kalendaryo ay nagtatampok sa 12 architectural structures sa buong bansa na nagpapakita kung paano na-impluwensyahan ng Art Deco ang mga civic building, mga educational institutions, mga tirahan at mga cultural landmarks sa Pilipinas sa buong ika-20 siglo. Makikita sa kalendaryo ang Generoso M. Villanueva House na kilala bilang Daku Balay sa Bacolod City, Negros Occidental na sinusundan ng First United Building sa Binondo, Maynila na isa sa pinakamatandang Art Deco office building sa bansa. Kabilang sa iba pang tampok na istruktura ang Rizal Memorial Coliseum sa Malate, Maynila, ang University of Santo Tomas Central Seminary Building sa Sampaloc, Maynila, ang Bulacan Provincial Capitol Building sa Malolos City, Bulacan, ang mga gusali ng Far Eastern University sa Sampaloc, Maynila, ang Molo Mansion sa Molo, Iloilo City, Iloilo, ang Quezon Provincial Capitol Building sa Lucena City, Quezon Province, ang Old Municipal Hall ng Haro sa Haro, Iloilo City, Iloilo, ang Museo ng Tanawan sa Tanawan City, Batangas, at ang Gala Rodriguez House sa Sariaya, Quezon Province. Nagtatapos ang kalendaryo sa Metropolitan Theater sa Ermita, Maynila, na isa sa pinakakilalang Art Deco landmark ng Pilipinas at nagdiriwang ng ika-75 anibersaryo nito ngayong 2026. Ako po si Mika Fajardo ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Mika Fajardo. Music Trivia. Music Trivia. Sa atin naman pong music trivia, ngayong petsa, Darlene, sinimulang i-record ng The Supremes ang isa sa kanilang hit singles. Ay, maganda mga awitin ng Supremes eh. Ano ang awitin na ito? Alamin natin sa music trivia ni Kenny Gacosta. Kenny? Blessed Monday morning! Narito na ang hatid ko sa inyong music trivia. Ngayong petsa na ito, January 5, taong 1965, sinimulang i-record ng American girl group na The Supremes ang isa sa naging kanilang hit singles na Stop in the Name of Love. Tumagal ng 3 hindi magkakasunod na araw ang recording session ng grupo para sa naturang kanta noong January 5, 7 at 11 sa Hitsville, USA Studio A. Ang Stop in the Name of Love ay isinulat ng songwriter duo na Holland Dozier Holland. Nirelease ang pop, R&B and soul song ng February 8, 1965 sa ilalim ng Motown label. Nang nilabas ang Stop in the Name of Love, agad itong nanguna sa Billboard Pop Singles Chart ng US mula March 27 hanggang April 3, 1965. Inirango ng Billboard ang kanta sa ika-38 pwesto sa kanilang listahan ng 100 Greatest Girl Group Songs of All Time, habang nasa ika-56 na pwesto naman ito sa Top 100 Digital Motown Chart ng BBC. Noong 2001, naluklok sa Grammy Hall of Fame ang Stop in the Name of Love ng The Supremes, habang noong 2021 naman, narago ang kanta sa ika-254 ng Top 500 Greatest Songs of All Time ng Rolling Stone Magazine. At yan, hatid ko sa inyong music trivia. Ako po si Kenny Gacosta ng DWWW 774, your ultimate music radio. Stop in the name of love. Yun eh. Oo, pasampulin natin mamaya si Doc Justin kung kaya niya yan. Mukhang grabe ang video okay niya ng mga nakaraang handaan. Ha? Anyway, maraming salamat, Kenny Gacosta. Balitang Kakaiba. Ito naman sa ating balitang kakaiba. Nako, ingat-ingat mga kanyusik, no? Yung mga mahihilig mag-like, ayan, at mag-comment sa mga pictures ng mga babae dyan sa social media. Dahil, eto sa Turkey naman to, pag-like sa social media post ng ibang babae, naging grounds ng divorce ng isang mag-asawa sa Turkey. Alamin po natin ang detalye ng balitang kakaiba kay Doc Justin. Good morning, Doc Justin. Ayoko na tuloy pumunta sa Turkey. Oh, nako. Good morning, Happy New Year. Happy New Year, Doc Happy New Year Justin. sa lahat mga kanyusik, ha? 2026 na.
Kaya may mga bago na namang ito. Tingnan nyo sa Turkey, sa Turkey. May tuturing ng makasaysayang desisyon ito, no? Naging pasya ng isang korte sa Turkey na katigan ang hiling na divorce ng isang babae matapos mapatunayang naglalike ang kaniyang mister ng mga mapangakit na pictures ng iba pang mga babae sa social media. Ayon sa ulat, nagsampa ng divorce isang babaeng tinukoy lamang sa initials na HB, as in high blood, no? Laban sa kanyang asawa dahil sa pangmamaliit at panginsulto mano sa kanya, bukod pa ang labis umano nitong paggamit ng social media, kung saan naglalike ito ng mga larawan ng isang babae at nag-iiwan pa ng mga malisyosong komento. Iginiit ng mga abogado ng babae ang pagbibigay ng pinansyal na kompensasyon dahil dilabag umano ng lalaki ang marital duty na loyalty sa kanyang asawa. Itinanggi naman ng mister na kinilala bilang SB, as in SB19, ang mga paratang laban sa kanya at naghain din siya ng divorce laban sa kanyang asawa. Ayon sa lalaki, iniinsultot umano ng kanyang misis ang kanyang ama at ang labis na pagsiselos nito ay nakaapekto sa kanyang reputation. Matapos rin ang aligasyon ng magkabilang panig, nakita ng korte na may kasalanan ang lalaki, no? At inatasan itong magbigay ng buwan ng sustento at danyo sa kanyang misis. Guilty pala si Mr. talaga, Ayon sa korte, ang mga tilay harmless online interactions sa social media ay maaaring magpalala ng emotional insecurity at nakakasira sa balance ng relasyon. Inaasahan naman magkaroon ng malaking epekto ang kasong ito sa paghawak ng kaso ng divorce sa Turkey. Ayon sa ilang abogado, ang mga online interactions gaya ng paglalike at pagko-comment ay maaari ng ituring na matibay na ebidensya sa mga kasong may kinalaman sa pagsasama ng asawa. Kung dito sa Pilipinas ito patupad rin, baka lahat ng mister nagkakulong. Nako, lagot. Oo. Hindi naman malabo, Doc Hindi Justin, malabo. Kasi dahil yun na nga, nandun na tayo talaga May sa emotional siya eh. Tsaka yung technology, 'di ba? Yung pag Correct. yung lagi na tayong nakababad sa social media. Oo. Tsaka pansin mo yung mga magkakarelasyon, mag-boyfriend, girlfriend, minsan yun yung nagiging dahilan ng breakup eh. Yes, Yung may mga two-timer, Oo, three-timer. may karelasyon ka na, may kachat ka pa na ibang babae, mayroon ka pang mga nilalike na mga video or picture. Sabihin na magsuta pa lang naman. Dapat nga doon mo ipakita na seryoso ka. Correct. Magsuta Oo. pa lang kayo na deserving ka ng oo niya. At kasal kayo, magsama kayo bilang pamilya. Tama. So yan, ingat-ingat. Ano pa No? man talagang yan, Darlene, no? Yung loyalty na yan, Oo. kailangan talaga kasama yan sa pagsasama. Anyway, yung page na lang natin ang ilike ninyo mga mister. Tama, hindi pa magagalit si Mrs. Mga nasa Turkey, pwede kayo mamakinig dito online, okay? Stop in the name of love. Ayun. Before you break my heart. Connected pala yung Sige. music trivia ni Okay. Kenny. Alright, ako si Doc Justin. Just out na ako. Thank you. Maraming salamat, Doc Justin, sa ating balitang kakaiba. Eto muna, bago tayo matapos sa ating balitaan, ibigay ko na, Albert, ang ating pag-uusapan ngayong araw po ng Lunes sa ating pong programang Opinion Mo, Opinion Ko. Pabor ba kayong ipagbawal ang pangungutang sa private lending companies at bakit? Oy! Ako, maraming makakarelate ngayon. Darren. maraming Kasi makaka-relate ngayon. Pumaldo-paldo nung mga nadaang araw. Naubos ang bonus sa 13 months. bonus. Kaya yung iba ngayon, yung option is yung mangutang. Correct. Online, malaking yan. Sige, malaking tubo. Pag-usapan natin yan mamaya, Albert, no? Pabor ba kayong ipagbawal ang pangungutang sa private lending companies at bakit? Para po sa mga gusto nang magbigay ng kanilang opinion, ito po ang ating text line 0929-321-8738 at maaari din po kayo mag-comment sa ating pong Facebook Live at sa ating YouTube channel.
Inyo pong narinig ang mga maiinit na balita ngayong araw po ng Lunes, January 5, 2026. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako naman si Albert Antivo. Dapat sa inyo ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon.